Adam John Morrison. Well, nakilala siya sa trademark niyang mayroong matalas na bigote at mahabang buhok. At isa rin siya sa best college player ng kapanahunan niya dahil sa dami ng award na nakuha niya noon. Dito nga siya ay naging Consensus All-American, NABC Co-Player of the Year, naging NCAA Season Scoring Leader, at isa rin siya sa tumanggap ng Oscar Robertson Trophy na nakukuha ng mga outstanding men's college basketball player kada taon. Well, ito pa ang malupit mga boss, dahil silang dalawa ni JJ Redick ang naglaban sa pwesto na ito. Dahil noong mga panahon na ito ay pinagtatalunan kung sino ba sa kanilang dalawa ang pinakamagaling na college basketball player. Kaya ang nangyari para maging fair ay binigay na lang sa kanilang dalawa ang award na ito. Marami ang nag-akala na pagpasok niya sa NBA ay magiging superstar siya, pero kabaligtaran ang nangyari. Dahil isa siya sa mga college player na hindi nag-standout ang karir pagpasok sa NBA. At natawag pa si Adam na isa sa mga drop bust ng kanyang batch. Pero ang lahat ng ito mga boss ay may malalim na dahilan kung bakit nangyari ito, na malalaman nyo sa video natin na ito. Kahit sa ang larangan ng palakasan ay kailangan mo ng hard work at determinasyon. At ang pinaka-importante dyan ay ang swerte. At ang swerte nga na ito ay ang bagay na wala sa naging takbo ng karir ni Morrison. Pero sa hard work at determinasyon ay hindi nagkulang si Adam mga boss. Dahil kabataan pa lang niya ay mulat na siya sa larong basketball. Dahil ang tatay niya na si John Morrison ay isang basketball coach sa iba't ibang high school team noon sa Amerika. Nasa grade 4 pa lang noon si Adam nang tumigil na sa pagkukus ang kanyang ama at lumipat sila sa Spokane, Washington. Dito ay naging ballboy pa siya ng Gonzaga hanggang siya ay mag-grade 8. Dahil sa taglay na tangkad ay naimbitahan siya na umattend sa training camp ng Gonzaga at dito nadiskubre na mayroon pala siyang type 1 diabetes. Ito yung diabetes na hindi mo kasalanan, na natural nang nasa iyo pagkapanganak mo pa lang. Medyo napanghinaan si Adam matapos nga niyang malaman ito at tila nawalan ng gana sa paglalaro ng basketball. Pero sa kabila nga nito ay napaisip siya na hindi itong sakit na ito ang sisira sa mga pangarap niya. Mayroong isang pangyayari na akmang tuturukan na siya ng nurse ng insulin ay pinigilan niya ito. At sinabi niya sa nurse na total ay gagawin na rin naman niya habang buhay ang pagturok ng insulin, ay mas mabuti pang ituro na lang daw sa kanya kung paano ito gawin. Pero hindi naging balakid kay Adam ang sakit niyang ito at nagawa pa nga niyang maging star player ng Gonzaga. As a freshman year ay nag-average siya ng 11.4 points per game with the season high 22 points against St. Mary at nanalo pa ang Gonzaga ng West Coast Conference regular season title. Nagtuloy-tuloy ang magandang takbo ng college career ni Morrison mga boss. Sophomore year niya ay halos puro quality minutes ang binibigay sa kanya. He averaging 32 minutes per game at kumakamada ng 22.5 points per game. Junior year niya ang huling taon niya sa college. Pinangunahan niya ang Gonzaga Bulldogs na makapasok sa NCAA tournament. Sa laban nila against UCLA sa Sweet 16 ay kumamada siya ng 24 points. Subalit literal na pinadapa si Adam Morrison ng UCLA matapos silang talunin sa matchup na ito. At napayuko na lang sa iyak si Adam matapos ang pangyayaring ito. At ito na ang huling nakita na naglaro si Adam sa college at nag-skip na siya sa kanyang senior year. At syempre, saan pa nga ba ang punta ng mga player na natatapos na ang karir sa college kundi ang NBA? Dito nga ay pinili siya ng Charlotte Hornets bilang pang 3rd overall pick ng 2006 NBA draft. Kabatch niya dito sila LaMarcus Aldridge, Brandon Roy at Rajon Rondo. Noong mga panahon na ito ay si Michael Jordan na ang may hawak ng majority ng Bobcats. Hindi mo maipagkakaila na mahusay naman talaga itong si Adam mga boss dahil hindi biro ang piliin ka ng isang Michael Jordan para sa kanyang team. High draft pick, mataas ang expectation para dito kay Adam Morrison. Okay naman na naging kanyang rookie year mga boss at napasama pa nga siya sa NBA All-Rookie Second Team noong 2007. Pero sa kanyang second season ay tila nilayuan na naman siya ng swerte dahil sa isang pangyayari sa game nila kontra Lakers. Habang dumidepensya siya kontra kay Luke Walton ay bumigay ang kanyang tuhod na parang gulaman sa lambot at napabaksak na lang siya sa sahig habang namimilipit sa sakit. Dito ay napag-alaman sa kanyang MRI na torn ACL ang naging sanhi ng injury at dumaan ito sa isang matinding surgery na kailangan nga ng mga ilang buwan na therapy na naging dahilan upang mamiss niya ang buong 2007-2008 NBA season. Sadyang minala si Morrison ng panahon na ito dahil sa tindi ng injury na kanyang natamo, tila napaisip ang management ng Bobcats
at gumawa sila ng hakbang na ikagugulat at ikalulungkot ni Morrison na isang desisyon na babago sa takbo ng karir niya sa NBA. Na ang desisyon na ito ay nanggaling mismo kay Michael Jordan na tuluyan ng putulin ang kontrata ni Morrison sa kanila, na naging malaking dagok ito para sa kanya, na nagka-injury ka na nga ng malala tapos wala ka na palang team na mababalikan. Matapos ang paggaling ni Morrison ay nakabalik pa rin naman siya sa NBA. Pero para naman ito sa koponan ng Lakers noong 2009. Dito ay nakasama niya syempre ang legendary Kobe Bryant. Subalit as a bench player na nga lang ang kanyang naging role dito. At akalain mo, dito niya nakuha ang kanyang back-to-back NBA championship title, 2009 at 2010. Na kahit na bangko ay nasa talaan na siya ng mga player na nakakuha ng NBA champion. Not one but twice mga boss. Well, pagkatapos niya sa NBA ay sinubukan niyang maglaro overseas para sa kupunan ng Besiktas sa Turkey. At dito ay nakakuha pa siya ng isa pang championship title as a professional basketball player noong 2012. Patapos ito ay maaga niyang napagpa siya na magretiro na sa basketball. After ito ay naging coach at video coordinator pa siya. Pero ito ang pinakakahanga-hanga dito kay Adam Morrison mga boss. Itinuloy niya ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo para makakuha ng degree. Sa ikli ng karir niya sa NBA ay masasabi mo ang kamalasang pinagdaanan ni Adam Morrison ay isa sa nagpatibay at bumuo sa kanyang pagkatao dahil inilaban pa rin niya ang kanyang pangarap na maging isang NBA player despite sa karamdaman niya na dala-dala na niya mula pagkabata at ang injury na tuluyang sumira sa magandang laro ni Morrison. Pero gaya nga ng isang tula, huwag ipilit kung hindi tugma. Sa ngayon, si Adam Morrison ay masayang kapiling ang kanyang buong pamilya na may negosyo, 2 championship ring at mayroong college degree. At ayan ang pinaghalong malas at swerte sa buhay ni Adam Morrison. Para sa inyong mga opinion mga boss ay i-comment nyo lang sa baba at babasahin natin yan.